Kanino bang anak ang nahulog sa tubig? Tulong, bilis, iligtas niyo siya. Hay! Kasi simula pa lang ng bakasyon, ganyan ba kayo mag-alaga ng bata? Bakit napaka-irresponsable niyo naman? Mang Zhao, tama po kayo sa pangangaral niyo. Buti na lang po talaga at nandyan kayo. Bakit mo sinisigawan ang anak ko? Kung paano namin alagaan ang bata, wala kang pakialam. Wala kang utang na loob, matanda ka. Iniligtas naman ni Mang Zhao ang apo mo. Palagi na lang siyang nakatingin sa apo ng iba. Dahil lang naman yan sa dalawa niyang anak ngayong bakasyon. Wala man lang nagdala ng apo pabalik sa kanya. Nay, ano ba ang pinagsasabi niyo? Umuwi na nga po tayo. Mang Zhao, pasensya na po, ganyan lang talaga ang ugali ni nanay. Huwag niyo na lang po sanang dibdibin. Masyado lang pong abala sa trabaho ang dalawa kong anak. Kaya wala lang talaga silang oras na umuwi. Hay, may malaking nangyari sa pamilya natin. Ano ba yun at nagmamadali ka? Mahal. Dumating na ang 1,860,000 pisong pera ng lumang pabrika. Mabuti naman kung ganoon. Mabuti naman at dumating na. Ngayon, ang bawat isa sa mga anak natin, makakakuha na naman ng ilang daang libo. Kapag nalaman nila ito, siguradong matutuwa sila ng labis. Kailangan ko na silang sabihan agad, tungkol sa magandang balitang ito. Huwag muna tayong magmadaling sabihin sa kanila. Halika, umuwi muna tayo. Bakasyon na ngayon. Sinabi ba nilang, dadalhin nila rito ang mga bata? Ay, wala pong sinabi. Lesiu. Sinabi ni Jiang Uo na ipinasok niya ang bata sa isang study tour. Sinabi naman ni Jian Jun na abala siya sa negosyo. Wala silang lahat ng oras para umuwi Pero ano? Sabi ni Xiao Lian gusto raw niyang iuwi rito ang mga bata. Hindi ko siya pinayagang umuwi. Huwag mo munang sasabihin kahit kanino ang tungkol sa pera. Gusto kong dalhin itong 1,860,000 piso at pumunta sa lungsod para subukan sila. Para tingnan kung ano ang mas matimbang, ang pera o ang pamilya. Anong klaseng pagsubok yan? Paano mo naman susubukan gamit ang pera ang sarili mong anak? Kung hindi ibibigay ang pera sa sarili nating anak, ibibigay ba natin sa ampon na anak na babae? Depende yan kung ang sarili mong anak ay may konsensya ba talaga. Sasabihin ko na para sa bahay na binayaran natin ng buo para sa kanila, na 20,000 piso na hiniram natin sa tito nila, ay kailangan ng bayaran ngayon. Kung sino man ang handang maglabas ng pera, siya lang ang may karapatang kumuha nitong 1,860,000 piso. Kung hindi, hinto. Hindi pwedeng basta-basta pumasok sa eksklusibong subdivision. Maihahanapin lang kami. Sino ang hahanapin ninyo? Sina Zhao Jiangwo at Zhao Jianjun. Yung magkapatid na magkatapat ang bahay. Binilhan natin sila ng magkatapat na bahay noon. Para lang magkatulungan sila. Iho, kami ang tunay nilang magulang. Hindi ko po pwedeng desisyonan yan. Kailangan ko muna pong tumawag para kumpirmahin. Madam Wang, may 2 tao po rito na nagsasabing. Magulang daw sila ni Sir Zhao. Nandito sila sa gate ng subdivision. Tulog pa ang bata ngayon. Papagantayin mo muna sila dyan sa labas. Madam Wang, may mga dala-dalang gamit ang 2 matanda. Papuntahin mo muna sila sa pangalawang anak. Naku po tay, ganito po kasi. Baka naman po pwedeng mag-antay pa kayo ng kaunti. Tawagan mo si Zhao Jianjun. Hello, Sir Zhao. Nandito po ang mga magulang ninyo sa gate ng subdivision. May kasama pa akong kumakain ng mga bisita ngayon. Hindi pa makakabalik ngayon. Ang init-init ng araw ngayon. Nakatayo pa rin ang mga tao rito. Sabihin mo sa kanila na si Kuya ang hanapin nila. Huwag kaming kulitin sa lahat ng bagay. Hayaan mo siyang kumain. Tay, uwi na lang kaya tayo. Hindi bale nang maghintay basta para sa kanila. Ma, pa, bakit kayo nandito? Bakit hindi muna kayo nagsabi bago pumunta rito? Gusto lang naman naming makita ang bata. Nakakahiya kapag may nakakita sa inyong nakaupo sa labas ng pinto. Naghihintay lang kami na pagbuksan mo kami ng pinto. Bagong linis ang kotse ko. Huwag ninyong ilalagay ang mga gamit ninyo sa loob ng kotse. Hindi namin ilalagay. Kami na lang ang magbubuhat ng mga ito. Umakyat na muna kayo sa 12 palapag. Iparada ko muna ang kotse sa garahe. Hindi na ba namin kayo hihintayin? Papasok na lang kami ng mag-isa. Nakabakasyon na ba si Yuking sa eskwela? Umakyat kayo para malaman ninyo. Noong bata pa si Yuking, paborito niya talaga ang kumain ng mga native na itlog na ito. Hay! Natutulog si Yuking ngayon. Huwag kayong maingay.
Kami, ihinaan lang namin ang boses namin. Sisiguraduhin naming hindi magigising ang bata. Bagong lampaso lang ang sahig sa loob. Ang mga maruruming dala ninyo, huwag ninyo munang ipasok sa loob. Mabigat itong pakwan. Pwede ko ba muna itong ilagay sa tapat ng pinto ng kusina? Iwan ninyo na lang sa labas. Baka marumihan ninyo ang nasa tapat ng pinto ko na. Mamahaling doormat, naku naman. Iwanan ninyo sa labas ang mga gamit ninyo. Patuluyin mo muna kami sa loob bago tayo mag-usap. Bakit hindi pa kayo pumapasok sa loob? Bakit kayo nakatayo rito sa hallway ngayong tanghaling tapat? Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin na dadalaw pala sina mama at papa? Bakit hindi man lang kayo tumawag bago kayo pumunta rito? Tinawagan ka namin pero hindi mo sinagot. Nagmamaneho kasi ako kanina. Nakasilent ang telepono ko kaya hindi ko narinig. Jayang o tumawag sa iyo ang papa mo kanina. Nang ilang beses. Naku, hindi ko lang po narinig kanina. At heto nagkita naman tayo agad pagkabukas ng pinto. Isuot niyo po muna itong disposable na tsinelas. Bagong lampaso po ang sahig. Nagdala kami ng ilang katutubong itlog galing sa probinsya at saka isang malaking pakwan. Wala naman pong gaanong sustansya ang mga native na itlog. Mahuwag na po kayong magdala rito sa susunod na mga galing sa probinsya na puno pa ng putik. Hindi naman siguradong matamis ang pakwan galing sa probinsya. Baka lang gamin pa yan at liparin ng mga insekto. Pinitas namin yan mismo sa sarili nating bukid para naman makakain ang bata ng bago at sariwang prutas. Bakit po kayo napasugod dito ngayon? Ano po ba talaga ang mahalagang pakay ninyo? Kung para lang po makita ang bata, tulog pa si Yuking sa mga oras na ito. Paano po ba talaga ang gusto ninyong sabihin? Diretsuhin niyo na po ako. Huwag na po kayong magpaligoy-ligoy pa. Noong binili namin ng buo ang bahay ninyo noon, nahiniram namin ng 20,000 piso sa tito mo. Paanong ibig ninyong sabihin na may utang na 20,000 piso para sa bahay? Bakit parang wala naman akong alam doon? Sige, nakausapin mo ng maayos ang mga bata. Naparito kami ngayon para lang mapag-usapan ito sa inyo. Noong binili namin ng buo ang bahay na ito para sa iyo, nagkakahalaga iyon ng 600,000 piso at idagdag pa ang tapat ng bahay ni Jayanjun na 600,000 piso rin ang halaga. Naubos ang lahat ng naipon namin ng mama mo. Panoong bumili ng bahay, hindi ba kayo naman ang kusang loob na tumulong sa amin? Kulang kami ng 20,000 piso noon, kaya kami ng mama mo ay nanghiram sa tito mo, para lang may maipantapal sa kulang. Pero kayo naman pala ang nangutang doon, hindi ba? At hindi nyo naman sinabi sa akin noong nangutang kayo. Pero wala namang natirang kahit isang 5 sa perang iyon. Nagamit na nga ang lahat para pambili nyo ng bahay. Dati naman, hindi nyo sinabing kailangan naming ibalik yan. Bakit ngayon nyo pa isinusumbat ang mga lumang bagay? Hindi naman sa pinipilit namin kayong magbayad ngayon. Pero kasi ang pamilya ng tito mo ngayon, nagmamadali ang pinsan mo dahil ikakasal na siya at kailangan talaga ng pera. Kinakapos kami ng mama mo ngayon at hindi namin maikot ang pera. Kahit kaming dalawang matanda na lang. Ang unang lumalapit para mangutang sa inyo. Magkano ba ang gusto ninyong hiramin? Maghahati kayo ni Jayanjun. 10,000 bawat pamilya. 10,000, wala naman kaming ganoong kalaking labis na pera ngayon. 10,000, 10,000. Jayang, oo, sumama ka muna sa akin sandali. May kailangan akong sabihin sa iyo. Maupo muna kayo sandali. Ang 10,000, hindi naman ganoon kalaki kung iisipin. Sila pa rin naman ang mga tunay kong magulang. Talaga bang wala tayong ibibigay kahit konti? Hindi nga ganoon kalaki ang 10,000. Pero kapag pinagbigyan natin sila ngayon, paano na lang kung manghingi ulit sila ng pera sa susunod? Pero, noong bumili tayo ng bahay, katotohanan namang, pera talaga nila ang ginamit natin noon. Paano ko naman sila matatanggihan ng ganoon na lang? Hindi mo ba alam kung gaano kalaki ang mga gastusin natin dito sa bahay? At saka isa pa, sigurado ka bang magbibigay din si Jayanjun ng 10,000? Paano kung magkunwaring walang pera ang kapatid mo at hindi magbigay? At tayo lang ang maglalabas ng pera dito. Di luging-lugi tayo niyan kung ganoon. Sa bagay, hindi naman pwedeng pamilya lang natin ang maglalabas ng pera. Pero paano ko naman sasabihin iyan sa mga magulang ko paglabas natin? Hindi naman sa ayaw namin kayong tulungan sa problema nyo. Kaya lang sa ngayon kasi, ang hawak naming pera, ay walang-wala talaga kaming hawak na kahit anong ekstrang pera ngayon. Paanong walang pera? Kayong mag-asawa, sa loob ng 1 buwan. Hindi naman maliit ang pinagsamang sweldo ninyo hindi nyo po alam kung gaano kamahal ang mabuhay ngayon. Kay Yuking pa lang, para sa pagsali niya sa summer camp, kailangan na agad ng 15,000 at may kailangan pa kaming bayaran agad para sa matrikula niya sa piano class. Abot sa ilang 10,000 piso din ang lahat ng iyan kapag pinagsama-sama. Ang mamahaling mga klase na nagkakahalaga ng ilang 10,000, nag-enroll ka agad ng walang pag-aalinlangan. Pero yung 20,000 pisong pang-emergency, kahit isang kusing walang mailabas,
Pa, maganda naman ang takbo ng negosyo ng pangalawa nating kapatid nitong nakaraang 2 taon. Bakit hindi ka lumapit sa kanya para humingi ng tulong sa pondo? Nga naman, may parte rin naman si Jeonjun sa pagbili ng bahay. Hindi pwedeng sa pamilya lang natin iasa ang lahat ng ito. Humiram kayo ng tig 10,000 piso bawat isa. Ibigay niyo muna iyan. Pagbalik niya, hihiram ako ng isa pang 10,000 piso. Ma, sino po yung nasa labas? Ang ingay naman po. Ah! Yuking, nandito ang lola mo para bisitahin ka. Ma, bakit po biglang napadalaw si lola dito? Hindi man lang nagsabi ang papa mo ng maaga. Ang gulo-gulo pa naman ng bahay natin ngayon. May dala si lola para sa iyo na. Pinakapaborito mong organic na itlog. Pakukuluan ko ito mamaya para makain mo. Sabi po ni mama, may bakterya ang mga organic na itlog. Kaya hindi po pwedeng kainin basta-basta. Ma, iba na po kasi ang mga bata sa lungsod ngayon kung kumain. Dapat po laging malinis at walang mikrobyo ang pagkain nila. Mabuti naman kung mapili kayo sa pagkain ninyo. Pero hindi natin dapat kinakalimutan kung saan tayo nanggaling. Malapit na ang bakasyon sa eskwela. Gusto mo bang sumama kay lola sa probinsya ng ilang araw? Hindi po pwede. Puno na po ang schedule ni Yuking para sa buong bakasyon. Kahit 2 hanggang 3 araw lang na manatili doon. Para samahan ako at ang iyong lolo doon sa atin. May summer camp, klase sa piano, at mga pribadong tutorial pa siya. Wala talaga siyang libreng oras kahit 1 araw lang. Ang lamig-lamig ng simoy ng hangin sa probinsya kapag gabi. Sasamahan ka ni lola na pumunta sa hardin para pumitas ng mga sariwang gulay. Ang dumi at luma naman po sa probinsya. Wala namang kahit anong pwedeng laruin doon. At saka napakarami pang lamok doon. Ayaw ko talagang pumunta doon. Pa, ma, tingnan niyo po. Hindi ko po siya pinipigilan ha. Ang bata na mismo ang may ayaw pumunta doon. Kung ayaw niyang pumunta, wag na natin siyang pilitin. Naitay, malaki na po ang mga bata ngayon. May sarili na silang desisyon at plano ngayon. Bata pa naman ang anak ninyo, kaya hindi pa marunong sa buhay. Pero tayong mga matatanda dapat alam natin yan. Jeonjun, kanina pa naghihintay sina nanay at tatay. May mahalaga silang sasabihin sa inyo. Ate, ano pong ibig ninyong sabihin yan? Anong ibig sabihin at anong mahalagang bagay ba yun? Naitay, bakit po bigla kayong lumuwas dito sa lungsod? Talagang pinuntahan kayo rito ni nanay at tatay. Iuwi mo na muna sila sa bahay nyo para doon mag-usap. Ate, nandoon na nga sila sa loob ng bahay nyo. Nakaupo na nga tapos pinalalabas mo agad. Ang bilis mo naman silang paalisin. Naitay, wag na po kayong tumayo riyan sa pasilyo. Doon muna po tayo sa loob ng bahay ko mag-usap. Lumabas po kasi kami ng mga kaibigan ko para kumain ngayon. Kumain kami ng masarap na seafood buffet. Hindi ko naman po alam na pupunta kayo rito ngayon. Hindi naman kami nagmamadali. Ang mahalaga ay nabusog kayo at na-enjoy. Hindi naman kami naghintay ng matagal ng tatay mo. Ate, ang galing mo talagang magpasa ng sisi sa iba. Mukhang lalo ka pang gumagaling ngayon. May gustong pag-usapan sina nanay at tatay sa inyo. Paano ko naman sila pipigilan bilang ate nyo rito? Naitay, pasok muna po kayo at maupo, mainit sa labas. Yung mga itlog at pakwan naman, nandito pa rin nakalagay sa tabi. Iwanan mo na muna riyan yan. Bitbitin nyo na lang ulit pagkatapos nating mag-usap mamaya. Bakit mo ba ako hinahilarian? Pupunta lang naman ako doon para makinig sa sasabihin nila. Sira ka ba talaga o ano? Bakit ka pa nakikisawsaw doon ngayon? Bakit ka ba nagmamadali riyan? Hulaan mo kung magkano ang ibibigay ng pangalawang kapatid na yun. Napakakuripot naman nun kaya tingnan natin kung magkano ang ibibigay. Haoran, sasamahan ka ni Lola sa supermarket para bilhan ka ng bagong laruang kotse. Ayaw ko ngang pumunta sa supermarket na yan. Sabi ni Mama ang mga laruan daw sa supermarket na yan. Basura lang daw ang lahat ng yun. Ma, limited edition po ang laruang kotse na ito ni Haoran. Hindi po yan basta nabibili sa supermarket lang. Ang mga nilalaro ng mga bata sa lungsod ngayon. Hindi na naiintindihan ni Lola. Ma, bata lang po iyon kung ano-ano lang ang sinasabi. Huwag ninyo na pong dibdibin. Mabuti nga po at malawak ang kaalaman ng bata. Basta huwag lang niyang makakalimutan ang pinagmulan niya. Kanina sa pasilyo, si ate, sabi niya may importante daw kayong sasabihin. Nga po, ano po ba iyon at parang napakamisteryoso naman? Bakit hindi pwedeng pag-usapan sa bahay ni na kuya? Hindi naman ganoon kalaking bagay kaya lang. Tungkol ito sa tulong namin sa inyo noon. Noong binayaran natin ng buo ang bahay ninyo. Pagbili ng bahay. Ilang taon na ang nakalipas. Bakit binabanggit ninyo pa iyan ngayon? Noon, kinulang tayo ng 20,000 sa huli. Kaya kami ng nanay mo, humiram sa tito mo. Para lang mapunan ang kulang na pera. Pero noon, kusa ninyo naman kaming tinulungan. Bakit ninyo binabalikan ang nakaraan ngayon? Hindi sa binabalikan namin ang nakaraan. Kakasal na kasi ang pinsan mo. Nagmamadali na sila at nanghihingi ng pambayad. Maghati kayo ng kuya mo.
Maglabas muna kayo ng tig 10,000 bawat pamilya para makatugon sa emergency. 10,000, kaya ba kanina, kahit 1 sentimo ay walang ibinigay si ate? Naglabas ba talaga ng pera sina kuya o hindi? Pa, kakasabi niyo lang na tig 10,000 ang bawat pamilya. Ngayon, nagbigay ba talaga si kuya at si ate? Nga pa, ano ba ang sinabi ni na kuya? Sabi ng kuya mo, wala pa raw silang hawak na pera ngayon. Walang pera. Dahil lang ba walang pera, ipinasa na kayo dito sa bahay ko. Kakasal na kasi agad ang pinsan mo sa tito mo. Kailangan na talaga ang pera. Ma, ganoon ba talaga kaapura iyon? 2 beses na silang nangungulit sa atin. Kaya wala kaming magawa kundi pumunta rito sa inyo. Kaya sa amin ninyo hihingiin ang pera. Pa, at dahil hindi nagbigay si kuya, gusto nilang kami muna ang maglabas ng pera. Noong bumili kayong magkapatid ng bahay, gumastos ako ng tig 600,000 piso sa inyo. Tapos bakit si kuya ayaw maglabas ng pera at dito pa pumupunta para pilitin tayo? Hindi naman sa pinipilit kayo. Gusto lang muna naming humiram para may maikot na pera. Huling tanong ko na to. Itong 10,000 piso, ipapahiram mo ba o hindi? Hanggat hindi naglalabas ng pera si kuya, hindi talaga kami papayag na maging uto-uto rito. Hindi namin kayo hahayaang malugi. Babayaran din namin kayo agad pagkatapos. Kung ganoon, hintayin nating magbayad din ang kabilang bahay. Huwag ninyong asahan na kami ang unang mag-aabono. Pa. Nan. Labas na kayo dyan. Ay, pa. Tinitingnan ko lang kung tapos na kayong mag-usap. Ang lina ng pagkakakinig mo sa chismis no. Ang lakas kaya ng boses ninyo. Sinong hindi makakarinig niyan? Huwag na kayong mag-away. Huwag ninyong hayaang ang mga bata ay makakita ng ganitong gulo. May tao kasi rito na pilit ibinabato sa amin ang problema. Di ba ikaw nga lang ang nagtulak kina mama at papa rito kanina? Hindi rin madali ang buhay namin ngayon. Kayo lang ba ang nahihirapan? Bakit kami ang kailangang maging biktima rito? 10,000 piso bawat isa. Hindi naman sa hindi namin kayang ibigay. Gipit kami ngayon kaya wala kaming mailalabas. Kailangang bigyan ng magandang buhay ang anak naming babae. Kaya wala kaming labis na pera para ipahiram. Ha ha ha. Nakakatawa ka naman ate, ang tindi mo talaga tumawa. Ha ha ha. Ang pagpapalaki ng babae, mag-aasawa rin naman yan balang araw. Pero ang pagbili ng bahay para sa haoran ko ay parang balon na walang katapusan ang gastos. Ang galing mo talagang mag-isip para sa sarili mo. Kung ibabalik ang pera kay tito, mababawasan ng 10,000 piso ang gagamitin ng panganay na apo para makapag-asawa. Nagsisinungaling ka. Narinig mo ba? Dapat isipin niyo naman ang panganay ninyong apo. Para lang hindi magbayad ng utang. Nagawa mo pang sabihin ang ganyang bagay. Kung ayaw mong magpahiram, sabihin mo ng diretsyo. Huwag ninyong gamitin ang bata bilang panakip butas sa pagiging walang utang na loob ninyo. Dahil gipit naman kayo, sabihin niyo kay tito na bigyan kayo ng 3 taong palugit. Magandang ideya yan ate. Palipasin muna ng 2 taon. Ikakasal na ang pinsan ninyo sa susunod na buwan. Saan natin kukunin ang pambayad? Problema na yan ng pamilya ni tito. Hindi na natin kayang asikasuhin yan. Jayangwo. Sa tingin mo ba ayos lang din yan? Pa. Kayo naman ang nangutang yan noon eh. Wala naman kaming alam doon. Kayo. CJ. Inyo na ang bahay. Akin ang utang. Lola, tara na. Dito ba matutulog si Lolo ngayong gabi? Gusto mo bang tumira dito sina Lolo at Lola? Gusto ko po sana, kaya lang. Hay! Sama ka muna kay Lolo ng ilang araw. Hahuli tayo ng mga alitaptap, gusto mo ba? Susunduin siya ng lolo niya mamayang hapon para maglaro. Matagal na naming napag-usapan ito. Lola. Alis na tayo. Naitay, sandali lang po.
Jiangwo. Zhao Jiangwo, nabubaliw ka na ba? Tay, dahil nandito na rin lang kayo. Kumain muna kayo bago umalis. Na naman, kumain muna kayo bago umalis. Anong kain-kain? Hindi ba natin imbitahan ang boss mamayang gabi? Wala ka ng oras para mag-asikaso. Saka nga pala, darating na ang lolo ni Haoran mamayang hapon sa istasyon ng mabilis na tren. Kailangan mo pa siyang sunduin sa istasyon, nakalimutan mo na ba? Tara. Ah, ha ha ha. Lolo, baka naman talaga silang. Nagigipit lang talaga sa pera ngayon. Nakabili nga sila ng bagong kotse na nagkakahalaga ng daan-daang libo. Kumakain ng seafood na nagkakahalaga ng ilang libo. Pero wala silang maipautang sa atin na 20,000. Hindi sa wala silang pera, kundi wala na tayong silbi sa kanila. Gilan. Halos buong buhay natin, ibinigay natin ang lahat para sa kanila. Nagkamali nga ba talaga tayo? Sino yan? Nay, kumain na ba kayo ni tatay? Kumain na kami. Nay, noong huli mong sinabi na marami kayong inaasikaso sa bahay, kaya huwag muna kaming umuwi. Pero miss na kayo ni Xiaoyu. Araw-araw niyang kinukulit na gusto niyang sumama kay lolo niya para manghuli ng mga alitaptap. Tingnan niyo kung kailan kayo, matatapos sa ginagawa niyo tapos sabihan niyo ako. Para sama-sama kaming makauwi at mabisita kayo. Isang araw lang naman kami doon. Aalis din kami agad pagkatapos namin kayong makita. Hindi namin kayo abalahin. Si Olian, nasaan ba kayo ngayon? Nasa bahay lang kami. Bakit po, Papa? Papunta na kami dyan agad. Hala, bakit po kayo nasa syudad ng ganitong oras ng gabi? Hay! Pumunta lang kami dito sa syudad para may asikasuhin. Naiwanan kasi kami ng bus. Kung ganoon, ipapatawag ko na lang po kayo ng sasakyan. Wag na, may bus naman dito. Doon pa rin ba kayo nakatira sa terminal ng bus na ruta 150, di ba? Lola, Lolo. Dahil nagmamadali kaming pumunta rito, hindi ka man lang namin naibilhan ng mga sitsirya o laruan. Malaki na po si Xiaoyu, hindi na po niya kailangan ng laruan. May mga sitsirya naman po kami sa bahay, kaya huwag na po kayong gumastos para bumili pa nun. Ang mabisita nyo lang siya, ay ang pinakamagandang regalo na, Papa Mama, madaming lamok dito sa labas. Pumasok na po tayo sa inuupahan naming bahay. Inuupahan lang pala. Opo. Tara, uwi na tayo. Papa Mama, sa wakas nakarating din kayo, maupo po muna kayo. Napakainit po siguro sa labas, no? Xiaoming.
Nakaabala pa kami sa inyo ng ganitong oras ng gabi. Sana hindi kami naging pabigat sa inyo. Huwag niyo pong sabihin yan. Ituring niyo po itong sarili ninyong tahanan. Pagkatawag pa lang sa akin ni Xiaolian, ay nagluto na agad ako ng 2 ulam. Masyadong gipit sa oras, kaya hindi na ako nakabili ng masasarap na ulam tulad ng karne o isda. Pagpasensyahan niyo na muna po itong nakayanan kong ihanda. Huwag ka nang mag-abala pa anak. Kumain na kami sa bayan. Nagsisinungaling si Lola. Tumunog kaya ang tiyan niyo kanina. Lola Lolo, maupo po muna kayo. Tinulungan ko po si Papa ngayon. Ang bango ng mga hinugasan kong gulay. Lolo, kumain po kayo ng karne. Sabi ni Papa para hindi magkasakit kailangan kumain ng karne. Mabait na bata, kainin mo na lang yan. Netay, bakit napunta kayo rito ng ganitong kagabi? Ano po ba talagang sadya niyo rito sa syudad? Manghihiram ng pera. Tay, ano po ba talagang nangyari? May nangyari po bang masama sa bahay? Nga po tay, ano pong problema? Magkano po ba ang kulang nyo? Kasi, noon kasi binilhan namin ng bahay ng buo ang 2 mong kuya. Nanghiram ako sa tito mo ng 20,000. Ikakasal na kasi ang pinsan mo sa susunod na buwan at kailangan na nila. Wala talaga kaming mailabas ng nanay mo. Sana ay doon kami sa mga kuya mo hihiram. Kaso, Ziuming, gipit si nanay at tatay kaya tayo naman. Xiaolian, magtapat ka nga sa akin. Doon sa card natin. Magkano pa ba talaga ang natitirang pera? May mahigit 50,000 pa sa card. Para sana yon doon sa maliit na bahay na gusto nating bilhin. Balak ko sanang itabi yon para sa down payment. Kaya hindi ko ginalaw. Mahigit 50,000. Saka na muna natin bilhin ang bahay, unahin muna natin silang tulungan. Ilabas mo ang card. Lumabas na tayo. Xiaolian, ano ba itong ginagawa nyo? Netay, narito po ang 50,000 piso. Pambayad nyo po doon sa utang nyo kay Tito. Tanungin nyo rin po si Tito kung may kailangan pa siya. Tinulungan niya rin naman tayo noon. Hindi natin dapat kalimutan ang utang na loob natin sa kanya. Xiaolian, ano ba naman kayo? Mayroon naman talaga akong 1,860,000 piso. Ginamit ko lang ang 20,000 piso para subukan sila. Sa 20,000 piso lang pala ay tuluyan ko nang nakilala ang ugali ng sarili kong anak. Kitang-kita ko na ang totoong pagkatao ng sarili kong anak. Ang ampon kong anak na babae kayang ibigay ang buong 50,000 piso. Pero ang sarili kong anak kahit 10,000 ayaw magbigay. Dahil hindi natuloy ang paggastos sa perang ito ngayon. Pakiramdam ko ay parang nakapulot ako ng pera kaya sobrang saya ko. Ting, kailangan kong bumili ng bag para magdiwang. Ano sa tingin mo ang bag na ito na nagkakahalaga ng 28,000 piso? Sinabi ni Papa na ang kapatid ko ay malapit nang bumili ng kotse pero kulang pa ng 30,000 piso. Naipadala ko na sa kanya ang pera. Itse, sige, ikaw ang bahala. Ziuming, bihira lang naman makabisita sina mama at papa rito. Kaya hayaan muna natin silang tumira rito ng ilang araw pa. Naman walang problema riyan. Uwi ako ng mas maaga bukas. At bibili ako ng maraming masasarap na ulam. Para makasalo si papa sa kaunting inuman.
Ate Lian, sa wakas nahanap din kita. Doon sa maliit na may 2 kwartong bahay. Nang hihingi na ng deposito ang may-ari. Pare, tungkol sa bahay na iyon. Hindi muna namin bibilhin sa ngayon. Hindi talaga namin kayang ipunin ang sapat na pera. Pakiusap, bantayan mo muna ang bata. Bibili muna ako ng sigarilyo sa tabi-tabi. Iho, ako ang tatay ni Lian. Ano nga palang pinag-uusapan ninyo kanina? Tito. May nagustuhan kasi si Ate Lian na lumang bahay na may 2 kwarto. Napagkasunduan na sanang magbayad ng deposito ngayon. Pero sinabi niya kanina na kulang pa ang pera nila. Kaya nakiusap siya sa akin na itabi muna ito ng ilang araw pa. Kaya naman pala ang 50,000 pisong iyon ay para sa deposito sa bahay. Iho, maaari mo bang ibigay sa akin ang card mo? Lolo, nandito po ako. Isang ampon lang naman na babae ay may lakas pa ng loob na umagaw sa karapatan ng tunay na anak. Anong silbi ng matataas na marka ng isang babae? Mag-asawa lang din naman siya sa huli. Panakapili na ako ng bahay. Maghanda ka ng 1,200,000 sa loob ng 3 araw, ha? Sige, gagawa ng paraan ni Papa ngayon din para sa inyo. Dalawang tunay kong anak na lalaki. Pero mas mabuti pa pala ang isang ampon na anak na babae. Ah! Paanong nangyari sa inyo? May masakit po ba sa inyo? May sakit po ba si Lolo? Hihipan po ito ni Xiaoyu para gumaling. Ay, wala ito. Bumaba lang ang asukal ko. Mawawala rin ito kapag nakapagpahinga ako. Pumasok ka na sa trabaho. Kami na ng mama mo ang bahala kay Xiaoyu. Xiaoyu, maging mabait ka at makinig kina Lola at Lolo, ha. Huwag ka mag-alala, mama. Napakabait at napakasunurin po ni Xiaoyu. Aking asawa, may resulta na ang 20,000 pisong pagsubok. Aking asawa, anong ibig mong sabihin sa sinabi mo? Sinabi lang ng ahente kanina na nagbabalak palang bumili ng bahay si Xiao Lian at hindi niya mabuo ang pambayad sa down payment. Yung 50,000 piso kagabi. Iyon na pala ang pinakaiingatan niyang ipon para sa bahay. Ah! Dahil lang sa ampon siyang anak na babae. Palagi ko siyang pinagkakaitan. Mula bata pa siya hanggang sa paglaki niya ay hindi ko siya pinakitunguhan ng mabuti. Inuuna ko palagi ang mga anak kong lalaki sa lahat ng magagandang bagay. Kahit noong nag-asawa siya, wala man lang akong inihanda para sa kanya. Kahit isang kusing para sa kanyang dote. Aking asawa. May kailangan tayong gawin ngayon. Hello, Xiaoli. Ako yung nakausap mo kanina, na ama ni Zhao Xiaolian. Masyadong maliit at luma ang bahay na ito. Mayroon ba kayong mas bagong bahay? Mayroon naman po, kaso medyo may kamahalan lang. Lampas 1,000,000 na. Kumpara sa lumang bahay na ito, medyo malaki na ang agwat. Tara! Samahan mo kaming tingnan ang bahay. Tingnan mo dali ang bago kong bag, 28,000 kaya ito.
Kahapon lang nang hihiram pa ng pera. Paano naman mangyayaring pumunta sila rito sa showroom para tumingin ng bahay? Umuwi ka muna. Aalamin ko muna kung anong nangyayari. Kasama pa si Zhaok Xiaolian na, anak ng ampon niyang babae. Para kanino naman kaya ang tinitingnan nilang bahay? Miss, yung matandang mag-asawa kanina, anong klaseng bahay ang tinitingnan nila? Ang tinitingnan nila ay nagkakahalaga ng 1,500,000 para sa malaking apartment. 1,500,000 saan naman sila kukuha ng pera pambili ng bahay? Baka naman nagkakamali ka lang. Hindi ako nagkakamali, sabi nila. Para raw sa anak nilang babae yun. Sabi ng mga matatanda, mag-uusap muna sila sa bahay. Kapag nagustuhan ay babayaran agad ng buo. Zhao Jiangwo, sunduin mo ako rito, dali. May malaking nangyari. Anong nangyari? Anong malaking bagay ang nangyari? Ang tatay mo kanina lang tumitingin dito ng bahay na nagkakahalaga ng 1,500,000. Sabi sa showroom, babayaran pa raw ng buo para bilhin para kay Zhaok Xiaolian. Imposible, kahapon lang humahanap sila sa atin para humiram ng 10,000. Nakita ko ng sarili kong mga mata at narinig ko ng sarili kong mga tainga. Paano naman yun magiging kasinungalingan? Siguradong doon sa probinsya natin, may nangyaring malaki doon. Dali, tawagan mo agad ang kababata mo doon para magtanong-tanong tungkol dito. Anong sinabi mo? 1,860,000. Ang galing, nakakuha ng 1,860,000 at hindi man lang ibinigay sa atin na mismong tunay nilang anak. Gusto pa talagang ipantustos doon sa napulot nilang anak. Sadyang ulyanin na talaga ang dalawang matanda. Nabilog na naman ni Xiaolian ang ulo nila. Nasa kamay pa ni Papa ang pera ngayon. Kailangan nating gumawa ng paraan agad. Dapat tikom ang bibig natin tungkol dito. Hindi ito dapat malaman ng pamilya ng pangalawa. Ang napakalaking perang ito. Kailangan nating mag-isip ng paraan para mapunta sa atin ang lahat. Y8. Walang perang mapapahiram na 10,000 kay tatay. Pero may pera kayong patingin-tingin ang bagong bahay ah. Ano bang pinagsasabi mo? Wala kaya kaming pera? Nakikitingin lang kami para sa isang kamag-anak. Tara na, Giant, go. Di ba may gagawin ka pa sa opisina mo? Nga pala, may emergency pa sa opisina. Mayfeng, mauuna na muna kami ng ate mo ah. May kakaiba sa kanila. Siguradong may tinatago ang dalawang ito. Gusto pa nilang maglihim sa akin. Kailangan ko itong imbestigahan. Mama, isinama ako ni Lolo ngayon para tingnan yung malaking bahay. Anong malaking bahay? Ah, wala naman, namamasyal lang kami ng bata. Xiaolian, hindi nyo ba naisipang bumili ng sarili ninyong bahay? Naku, bata pa naman ang anak namin kaya hindi pa kami nagmamadali. Plano muna naming mag-ipon para makapagtayo ng maliit na kainan. Saka na kapag nakapag-ipon-ipon pa kami ng mas marami. Tay, ano kaya kung, Y8. Ang dami mong bitbit ah. Pupuntahan mo ba ang lolo at lola ni Yuking? Isasama ko si Yuking para bisitahin ang lolo niya. Mama, hindi ba natin pupuntahan sina lolo at lola? Pupunta tayo kina lolo at lola. Nga, bibisitahin natin sina lolo at lola sa bahay ng tita mo. Mukhang nagkamali lang ng rinig si Yuking. Sige na, aalis na tayo. Zhao Jianjun, bilisan mo ngang bumalik. Pupunta tayo sa bahay ni Zhao Xiaolian.
Ano bang klaseng bulok na lugar to? Amoy amag pa. Huwag ka nang magreklamo, huwag mong kalilimutan ang pakay natin. Yuking, mamaya pag akyat natin, sabihin mo agad na. Mismo na sina lolo at lola, at gusto mo silang patitirahin sa bahay natin. Di ba sabi mo may summer camp ako, at wala akong oras para samahan sina lolo at lola. Hindi muna mahalaga ang summer camp, tandaan mo. Kailangang mapilit mo silang tumira sa bahay natin. Yuking, kailangang tandaan mo, ang sinabi ni mama, naintindihan mo ba, itong lumang apartment na to, wala man lang elevator. Easy, alam ko na may kalokohan silang balak, Tara. Aakyat din tayo. Kuya, ate. Bakit bigla kayong napadpad dito? Si Aolian, ang tagal mo na palang lumipat dito. Hindi mo man lang kami inanyayahang bumisita. Ang gulo pa naman ng daan dito. Halos hindi na namin mahanap ang pinto ng bahay mo. Nabanggit ko na po kay ate dati. Pero sabi niyo masyado kayong busy kaya hindi kayo makapunta. Ay naku, maling oras siguro ang nasabi mo sa amin. Busy nga talaga kami. Jayangwo, bakit bigla kayong napadalaw ngayon? Nay, nandito nga talaga kayo. Akala ko namamalikmata lang ako. Yuking, bilis, sabihin mo na kay Lola, yung napag-usapan natin. Lola, sabi ni Mama matagal pa naman daw po magsimula ang summer camp. Kaya doon muna kayo sa bahay namin tumira. Nang kahit ilang araw lang, sige na po. Tay, nagdala po talaga ako ng 2 bote ng masarap na alak para sa inyo. Nakalimutan ko pong ibigay sa inyo noong nakaraan. Kaya sinadya ko pong dalhin ngayon. Bless you. Hindi ba para sa biyanan mo ang alak na yan? Kunin mo yan, hindi ko naman hilig uminom ng ganyang kasarap na alak ninyo. Tay, ano ba naman pong sinasabi ninyo? Hindi ko naman po magagawa yan. Huwag naman po kayong magsalita ng ganyan, Tay. Kayo po ang sarili niyang tatay, at kayo rin ang lolo ni Yuking. Kaya natural lang na sa inyo mapunta ang pinakamaganda. Bless you. Ah! Huwag ka namang ganyan, Tay. Mukhang bukal naman sa loob ni na Jiangwoo ang pagpunta rito. Tay, Nay. Mali po kami noong nakaraang 2 araw. Naging irresponsable po kami. Nga po, naging tanga po kami. Napakawalang galang po namin sa inyo. Kaya noong umalis po kayo, iyak nang iyak si Yuking. Hinahanap po sina lolo at lola. Nay, hindi ba kayo naman po ang pinakamapagmahal kay Yuking noon pa man? Ngayon, si Yuking na mismo ang nagpupumilit na sunduin kayo para tumira sa amin ng ilang araw. Sige na po. Alang-alang na lang po sa bata, Nay. Sana po pumayag kayong tumira doon kahit ilang araw lang. Tay, sumama na kaya tayo sa kanila pabalik? Paano ninyo nalaman na nandito kami kay Xiaolian? Nga paano ninyo kami nahanap dito? Kami, nagkataon lang na narinig namin. Mama, hindi ba sinabi mo kay Papa na nakita mo si Lolo? Sabi mo nakita mo si Lolo na kasama si Xiaoyu at si Kuya na pumunta sa sales office. Bakit kayo pumunta sa sales office? Xiaolian naman huwag ka nang magmalinis sa harap ko at magkunwaring walang alam. Ate, talaga namang hindi ko alam kung ano ang sinasabi ninyong bahay. Sige, magkunwari ka pa. Bumibili kayo ng malaking bahay ng Patagono. May Feng, anong sales office at anong bahay? Totoong pumunta ako sa sales office kahapon at nakita ko si kuya at si ate sa tapat ng pinto doon. Pero noong oras na iyon ay hindi ko naman nakita ang mga matatanda doon. Grabe talaga, gustong suluhin ni na kuya at ate ang pera nang patago sa atin. Tama na yan, bakit ka nagwawala rito? Kaya pala bigla kayong bumisita ng napakabait ngayon. Ang totoo pala ay hindi para mangumusta ng tao.
kundi pumunta kayo para sa pera. Pa, alam na namin ang lahat. Huwag mo nang itago. Pumunta ka sa sales office kahapon para tumingin ng bahay na nagkakahalaga ng 1,500,000 at babayaran mo pa iyon ng buo. Ano 1,500,000? Napakalaking pera niyan. Esre, huwag kang maingay, makinig ka lang. Nga at ano naman ngayon? Hindi ba para sa iyo ang bahay na iyon? Huwag mong sabihing hindi mo alam. Ha? Ano? Binilhan ninyo ako ng bahay. Wala talaga akong kaalam-alam dyan ah. Pahuwag mo na kaming taguan. Yung shares mo sa pabrika nung nakaraang mga dekada, na-liquidate na at naging 1,860,000. Enye. 1,860,000 ah. May problema ba sa pera ko? Pamaanong sinasabi ninyo 1,860,000? Ang laki ng perang iyon. Mukhang matagal nang alam ni Kuya ah. Jayan Jun. Ang talas talaga ng pang-amoy ninyong mag-asawa no? Ang bilis ninyong nakaamoy at sumunod agad dito. Naku, hindi naman kami makakapantay sa inyo ate. Ang galing mo pangang magpanggap eh. Sabi mo pupuntahan mo yung lolo ni Yuking sa ina. Pero bakit napadpad ka dito? O baka naman pati daan pa uwi sa mga magulang mo ay hindi mo na matandaan. Gusto mo ba na ako na ang magmalasakit at mag-abala para ituro sa iyo ang daan? Para hindi na siya mapagod sa pagbiyahe. Tama na. Iniisip niyo pa ba na bahay ninyo ito? Bakit kayo nanggugulo at nag-aaway rito kay Xiaolian? Huwag ka nang magalit, mahal. Maganda rin naman na magkakasama ang buong pamilya. Tama si Ma. Pamilya naman tayong lahat. Papalamigin mo muna ang ulo mo. Tama si Kuya. Ate Mayfeng, tumigil ka na. Pamilya tayo kaya huwag na tayong magplastikan. Huwag na nating bigyan ng sakit ng ulo si Pa. Pa, pwede na ba nating pag-usapan ang totoong pakay natin? Ano ba talagang plano sa 1,860,000 na iyon? Tinatanong niyo ba ang tungkol sa 1,860,000 kung paano hahatiin, di ba? Naman pa. Kami lang naman ang dalawa mong tunay na anak na lalaki at kapag tumanda ka na, hindi ba? Sa aming dalawang magkapatid ka pa rin aasa. Ang perang yan, sa huli, hindi ba? Sa amin din naman mapupunta para paghasyan. Di ba ganoon naman talaga, Jayan Jun? Tama si Kuya. Sino ba naman ang hindi maiinggit sa inyo? May dalawa kayong anak na mag-aalaga sa inyo. Kaya siguradong wala na kayong aalahanin pa. Dalawang anak. Dalawang sariling anak na kinaiinggitan ng lahat. Napakaswerte ko nga naman talaga. Pa, pag-isipan mo nga ng mabuti. May katwiran naman ang mga anak natin. Kapag matanda na tayo, kailangan din natin ng masasandalan. Kaya kung ibibigay natin ang perang ito, tumahimik ka nga. Inaabangan lang nilang mamatay tayo para maangkin ang pera natin. Hanggang ngayon ba naman nagpapakatanga ka pa rin? Natatakot lang naman kasi ako sa darating na panahon. Baka walang mag-asikaso sa atin. Nakalimutan mo na ba agad ang ginawa nila noong nakaraang araw? Nauntog ka ba? Naku naman, Pa. Huwag na po kayong magsalita ng ganyan. Pag uwi namin, ipapa-refund muna namin ang piano class. Makukuha naman namin ang 20,000 piso. Kung kailangan ninyo agad, ay sisend ko po sa inyo ngayon din. Ma, hindi naman po natin pinatigil ang piano class ah. Walang alam ang bata. Huwag kang sumabat. Ate, napakaabala naman yan kung dadaan pa sa cellphone. Ma, ito po, kaka-withdraw ko lang ang 20,000 cash. Gamitin ninyo muna ito ngayon. Kung sakaling kulangin pa, sabihin ninyo lang po agad sa akin. Ang galante ninyo naman yata ngayon. Noong nanghihiram ako ng pera noon, nagtago kayo sa kung saan-saan. Ngayon naman, nagpapagalingan na kayo kung sino ang mas mayaman. Tama na, wag na kayong magkunwari pa. Xiaolian, lumapit ka nga rito sa akin. Sabihin mo sa harap nilang lahat. Magkano ba talaga ang laman ng card na ito? Xiaolian, anong card ang palihim mong ibinigay kay Papa nang hindi namin alam? Magsalita ka naman oh, magkano ba talaga ang laman yan? Laman yan ang pinagtrabahuhan ko. Naipon kong 50,000 piso. Ito si Xiaolian, lahat na naipon niya sa pagtitipid ng husto. Buong 50,000 piso. Ang perang iyan ay hindi man lang sapat para ibili si Kuiping ng 2 bag. Hindi rin sapat para makailang kain si Mayfeng ng seafood. Pero iyan na ang lahat ng mayroon ang batang ito.
Ang 20,000 piso na iyon noon ay para sa hiniram ninyo para pambili ng bahay. Walang kinalaman doon si Xiaolian kahit kaunti. Sino ang nakakaalam kung siya ay mabuting anak talaga o nagpapanggap lang? Yesid sa tingin ko ay matagal na niyang alam na mayroon kang 1,860,000 piso. Xiaolian, matagal mo na palang alam ito. Talagang hindi ko po alam iyan, inay. Ang iniisip ko lang naman po ay may kinakaharap na hirap ang pamilya at bilang mga anak kailangan nating tumulong. Binaligtad ninyo pa ang katotohanan. Ang husay ninyo talaga mag-imbento. Hindi pa ako ulyanin kung paano hahatiin ang perang ito. Ako lang ang magpapasya. Xiaoyu, anak. Gusto mo bang tumira sa malaking bahay? Papa, nababaliw ka na ba? Bakit naman sa kanya mo ibibigay iyan? Narito naman ang lahat ng mga bata. Huwag na kayong mag-away pa. Pagod na rin ako. Kailangan ko nang magpahinga ng maayos. Tanda, mag-ayos ka na ng mga gamit mamaya. Uwi na tayo sa probinsya. Xiaoyu, gusto mo bang sumama kay Lolo sa probinsya para manghuli ng mga alitaptap? Yehe, gusto ko pong manghuli ng mga alitaptap. Yuking, magsalita ka rin, dali. Sabihin mong gusto mong sumama kay Lolo pabalik. Ayaw ko po, napakaraming lamok sa probinsya. Pupunta pa po ako sa summer camp. Haoran, hindi ba gusto mo ring sumama kay Lolo pauwi para manghuli ng mga alitaptap? Sumama ka na rin kay Lolo pabalik, gusto mo ba? Hindi ba sabi niyo papupuntahin niyo ako kay Lolo doon para magbakasyon ngayong tag-init? Kung uwi ang mga bata sa probinsya para bumisita, welcome sa akin yan. Pero kung para sa ibang bagay, huwag na lang. May mga tao talaga na matagal nang nakalimot kung saan ba talaga ang pinagmulan nila, dihi. Payong kanina, hindi talaga yon ang ibig naming sabihin. Pero, tama na, sundin niyo na lang ang papa niyo. Huwag nang magsalita pa ang kahit sino. Nga, makinig tayo kay Papa. Hindi naman kami nagmamadali. Pamagpahinga muna kayo. Kung ano po ang sabihin nyo, yun ang masusunod. Naku, tama si Kuya. Hindi ka po namin istorbohin. Umalis na kayo, bilis. Naiinis lang ako kapag nakikita ko kayo. Iha, kunin mo na ulit itong bank card mo. Itabi mo yan para sa sarili mo. May pera si Papa kaya huwag kang mag-alala. Pa. Sa pagsama kay Xiaoyu pa uwi sa probinsya, maraming salamat sa pag-aalaga sa kanya. May day off si Zuming bukas, kaya sasabay na lang ako sa kanya pa uwi. Sige, sabihin mo kay Zuming na dahan-dahan lang sa pagmamaneho bukas. Mag-iingat kayo sa biyahe. Yehey, bukas sama-sama ang buong pamilya na manghuli ng alitaptap. Hay! Ang pera nga naman talaga ay napakagandang bagay. Kapag ginamit mo pang subok, doon mo lang malalaman kung sino ang tunay mong pamilya. Kasalanan ko rin dahil pinalaki ko silang spoiled simula bata pa. Hindi ko akalaing mapapalaki ko silang na dalawang walang utang na loob. Pero mga sarili pa rin natin silang anak. Dahil ba sarili nating mga anak sila ay pwede na nilang lamunin tayo ng buhay ng dahil lang sa pera. Grabe ang saya. Sa wakas ay uwi na tayo sa probinsya para manghuli ng alitaptap. Kapag nag-umpisa na ang kasakiman, mahirap na itong mawala. Ang pagsubok na ito gamit ang 1,860,000 ay nagsisimula pa lamang. Mapanarito na po kami ni Zuming. Pa, sabi ni Xiaolian, Tay, mukhang nahihirapan na po kayong maglakad nitong nakaraan. Matagal nang nakababad itong gamot na alak. Sinadya ko po talaga itong dalhin para sa inyo. Sa totoo lang, matagal ko na pong gustong isama si Xiaolian pa uwi para makita kayong dalawa. Pero laging sinasabi ni nanay na abala kayo rito sa bahay. Kaya hindi na kami nangahas na manggulo pa rito. Abala sa bahay. Ganyan ka ba palagi na pinipigilan ang mga bata? Ako, hindi naman sa ganoon, natatakot lang naman akong makaabala sa trabaho ninyong mga tagalungsod. Sa susunod, umuwi kayo rito kahit kailan ninyo gusto. Sarili ninyong tahanan ito. Nay, dahil po sa sinabi ninyong iyan, napanatag na po ang loob namin. Tay, sa totoo lang po, may isa pa kaming pakay kaya kami umuwi ngayon. Tay, tungkol po doon sa bahay na sinabi ninyo noong nakaraan, may gusto po sana akong sabihin sa inyo. Tay, unti-unti na pong umaayos ang buhay namin ni Zuming. Makakabili rin po kami ng sarili naming maliit na bahay balang araw. Tama po, tatay. Itabi ninyo na lang po ang pera para sa pagtanda ninyo. Hindi po namin kukunin ang pera ninyo. Saka isa pa po. Hindi naman po ako tunay na anak.
At hindi naman po ako kadugo ng pamilyang ito. Malaki po ang gastusin ni na kuya at pangalawang kuya. Kaya huwag ninyo na po kaming isipin. At lalong hindi ko po gustong dahil lang sa bahay na ito ay mag-away ang dalawang kuya. Tay, tama po si Xiao Lian. Ang tanging hangad lang po namin ay maging mapayapa at masaya ang buong pamilya. Sige na, nandito tayo sa bahay ngayon. Hindi natin pag-uusapan ang bagay na iyan. Gilan, pumunta ka sa likod bahay at manghuli ng manok para katayin. Magdadagdag tayo ng ulam ngayong gabi. Opo, ihahanda ko na po ngayon din. Magsasama-sama tayong buong pamilya para sa isang masarap na hapunan ngayong gabi. Nay, pupunta po ako sa likod bahay para tulungan kayong manghuli ng manok. Kung ganoon, magsisibak naman ako ng kahoy para magpaningas ng apoy. Ngayong gabi, ipagluluto ko kayo ng maghahanda ako ng 2 espesyal na ulam. Walang kasakiman at walang inaagaw. Ito ang totoong payapa at marangal na buhay para sa pamilya natin. Sa tuwing nakikita ko kayong dalawa, naaalala ko tuloy noong araw, noong nagpakasal kayo. Mahirap pa si Zuming noon, at kahit ang pamilya natin noon, ay walang naibigay na maayos na dote para sa kasal. Pa, wag niyo na po alalahanin yan. Ang mahalaga naman ay panatag sa akin si Xiao Lian. Xiao Lian, Zuming. Patawarin niyo kaming mga magulang ninyo. Marami kayong hinarap na hirap ng dahil sa amin sa mga nakaraang taon. Ang sakit-sakit sa loob ni Mama. Ma, wag na po kayong umiyak. Napakasaya nga natin ngayon dahil magkakasama na uli ang buong pamilya. Hindi naman kami kailanman nagtanim ng sama ng loob ni Zuming. At hindi po namin kayo sinisi kahit kailan. Ang mapalaki niyo lang po ako ng maayos ay habang buhay ko nang ipagpapasalamat sa inyo. Pa, tama po si Xiao Lian. Gusto po namin kayong alayan ng tagay para sa inyong dalawa. CJ, basta magsama lang kayo ng maayos at masaya. Masigit pa iyon sa kahit anong bagay. Sige na, kumain na kayo bago pa lumamig ang mga ulam. Xiao Yu, kumain ka pa ng maraming hita ng manok. Napakabango talaga ng nilutong hita ng manok ni Lola. Gustong-gusto ko talagang umuwi rito sa probinsya. Xiao Yu, dahan-dahan lang sa paglakad. May kumikinang doon sa damuhan. Lolo, tingnan niyo po ang nahuli ko. Isang napakaliwanag na alitaptap. Ha ha ha, kayo namang dalawa dahan-dahan lang sa pagtakbo. Mag-ingat kayo sa mga batoryan sa daan. Ilagay mo rito sa garapon. Gagawa si Lolo ng isang munting ilawan para sa iyo. Napakaganda naman yan. Mas masaya talagang maglaro rito sa probinsya kaysa sa lungsod. Kung gusto mo, palagi ka nang isasama rito ni Mama kapag bakasyon sa eskwela. Ang tagal na rin nating hindi nakasama ang isa't isa ng ganito. Sa wakas, nakapanood din kami ng tanawin sa gabi ng mapayapa. Sana ang mga araw natin ay palaging ganito katahimik at kapayapa. Napakaganda sana. Pa, ang buong pamilya natin sa hinaharap ay tiyak na mamumuhay ng mas panatag. Lolo, nakakasilaw naman. Nawala na ang aking mga alitaptap. Sa kalagitnaan ng gabi, mukhang sila na ang dumating. Ha, Mama, Papa. Bumiyahe kami magdamag para makabalik agad. Sabi nila ay napakatapat daw ni Xiao Lian. Pero sa nakikita ko ngayon, ikaw pala ang pinakatalino sa lahat na talagang bumalik ka pa ng napakaaga para lang magpakitang gilas at sumipsip. Ang bilis mo talagang kumilos. Ate, huwag ka namang magsalita ng ganyan. Isinama ko lang si Xiao Yu para bisitahin sina Mama at Papa. Pa, napakataas na kalidad ng bird's nest ito. 10,000 piso ang nagastos ko rito. Pa, talagang naglabas kami ng malaking pera. Para lang bumalik at magbigay galang sa inyo. Itabi niyo nga ang mga pakana ninyo. Ilayo niyo ang mga gamit na iyan. Huwag kayong humarang sa paningin ko. Dahil nag-abala pa kayong magdala ng napakaraming bagay mula sa malayo, pumasok na muna kayo sa loob. Naku naman, kahit man lang tapakan sa bakurang ito, ay wala man lang maayos na matatayuan. Puro putik ang paligid. Kung nadidirihan kayo sa probinsya natin, umalis na kayo agad, bitbit ang mga dinala ninyo. Walang nakiusap sa inyo na pumunta rito. Ubo. Ang bulok na bahay na ito ay wala man lang aircon. Paano naman titira ang tao rito? Tingnan mo nga ang luma at sirang kama na ito. Makakatulog ba ng maayos ang sinuman dito sa gabi? Kung hindi lang dahil sa 1,860,000 piso na iyon, kahit mamatay pa ako ay hindi ako babalik dito. Ma, maaga pa lang kaninang umaga ay kami. Nagmamadali po kaming bumalik para pagsilbihan kayo. At para sa mga mabibigat na gawaing bahay sa susunod, ipaubayan niyo na pong lahat sa akin. Kunin niyo iyan. Noong nakaraan kahit tawag man lang ay wala kayo. Huwag kayong magpanggap na mabubuting anak. Nanay, hindi nakatulog kagabi si Jiangwo. Kayong dalawa lang po ang iniisip niya buong gabi. Totoo po nanay, mas matimbang ang dugo kaysa sa tubig. Kami naman po ang tunay ninyong mga anak, mas matimbang daw ang dugo. Noong nangungutang kayo ng pera, bakit hindi niyo naalalang tunay niyo kaming magulang?
Nanay, hindi po pagkakaunawaan lang yung dati. Alam na po namin ngayon na nagkamali kami. Huwag ninyong isiping hindi ko alam kung ano ang pinaplano ninyo. Hindi ako ang gusto ninyong pagsilbihan, kundi ang 1,860,000 na iyan. Napakatigas talaga ng ulo ng matandang ito. Mag-isip na tayo agad ng ibang paraan. Xiaolian, ano ba ang ginawa mo kina tatay at nanay para mapaikot mo sila ng ganyan? Ikaw na isang estrangherong walang kahit anong kaugnayan sa pamilya. Gusto mo ring kamkamin ang pera ng pamilya Zhao. Paano mapupunta ang ari-arian ng pamilya Zhao sa isang estrangherong tulad mo para panghimasukan ito? Tapos na ba kayo sa panggugulo ninyo? Umalis na nga kayo sa harap ko. Pera ko ito kaya ako ang masusunod. Subukan ninyong galawin si Xiaolian at makikita ninyo. Hindi natin maaaring hayaan ang isang walang kaugnayang estranghero na makuha ang pera. Nababaliw na si tatay at talagang ibibigay niya ang pera sa isang estranghero. Hindi pwedeng mapunta ang pera ng pamilya Zhao sa taong walang kaugnayan sa atin. May paraan ako. Kuya, labis na pinahahalagahan ni Lolo ang pamilya at katuwiran. Siguradong matutulungan niya tayong makuha ang katarungan. Tama, hilingin natin kay Lolo na mamagitan para tulungan tayong linawin ang bagay na ito. Magmadali tayo at dalhin ang mga regalo para humingi ng tulong kay Lolo. Hinding-hindi hahayaan ni Lolo ang ari-arian ng pamilya Zhao na mapunta lang sa kamay ng isang estranghero. Bilisan mo, bilisan mo. Dahil nandyan si Lolo para gipitin siya. Tingnan natin kung paano makukuha ng estrangherong iyon ang pera. Kapag nakuha na natin ang pera, itong luma at sirang bahay, hindi ko na talaga gugustuhing bumalik dito. Lolo, kailangan niyo kaming tulungan at bigyan ng katarungan para sa pamilya Zhao. Nawawala na sa sarili si Papa. Gusto niyang ibigay ang lahat ng ari-arian sa isang taong hindi naman natin kapamilya. Anong hindi kapamilya? Paano mapupunta sa ibang tao ang pera ng pamilya Zhao? Si Xiaolian na pinulot lang naman. Gusto niyang suluhin ang 1,800,000. Napaniwala at nauto niya ng husto sina Papa at Mama. Kahit kaming mga tunay na anak ay hindi na pinapansin. Sobra na ito at walang kapatawaran. Isang taong wala namang kaano-ano. Ang lakas ng loob ng batang babaeng iyan na agawin ang ari-arian. Nagbabanta pa siyang aagawin ang lumang bahay natin. At palalayasin kaming lahat. Kaming magkapatid ay nakipaglaban para sa kung ano ang tama. Pero pinalayas pa kami ni Papa sa bahay. Talagang ulyanin na si Zhao Deshon. Nakalimutan na niya pati ang mga tradisyon ng ating mga ninuno. Lolo, kayo lang po ang tanging makakatulong sa amin ngayon para mapatigil at mapahinahon siya. Kapag kayo na po ang nagdesisyon at nagbigay ng katarungan, hindi mawawala ang ari-arian ng pamilya Zhao. Halika nga at tingnan natin kung gaano katapang ang estrangherong iyan. Tiyo, bakit hindi na lang kayo uminom ng tsaa sa bahay ninyo at napadpad pa kayo rito sa lumakong bakuran? Kung hindi pa ako pupunta rito, ang buong kayamanan ng pamilya Zhao ay ibibigay mo lang sa ibang tao. Papa, si Lolo ang pangunahing sandigan ng pamilya Zhao. Ang batas at tradisyong ipinamana ng ating mga ninuno. Isang estrangherong wala namang kaano-ano ay walang makukuha kahit isang singko mula sa pamilya Zhao. Papa, narinig mo ba iyon? Ito ang batas at tradisyon ng pamilya Zhao. Ang 1,860,000 iyon ay dapat ibigay ngayon din. Hahatiin naming dalawang magkapatid ng pantay. Patakaran. Kayo pa talaga ang may ganang magsalita tungkol sa patakaran. Sige, magkwentahan tayo ngayon ng maayos. Tapos na ba kayong magsalita? Ngayon lahat kayo, talasan nyo ang mga taingan nyo at makinig ng mabuti. Tay, bakit nyo inilabas ang kwadernong iyan? Para saan po ba iyan? Idilat nyo ng mabuti ang mga mata nyo at pakinggan nyo ng mabuti ang mga isinulat kong gastusin. Pambili ng bahay 600,000 piso bawat isa. Para sa kasal 250,000 piso bawat isa. Sa mga nakalipas na taon pambili ng kotse, pag-aaral at kung ano-ano pa. Mahigit 1,000,000 piso ang nagastos ko sa bawat isa sa inyo. Pero ang kapatid ninyong babae, halos wala kaming nagastos para sa kanya. Tay, mga tunay nyo naman kaming anak, hindi ba normal lang naman nagastusan nyo kami? Tay, nakatingin ang mga kapitbahay sa labas. Huwag nyo na po iyan basahin. Nakakahiya po. Normal lang nagastusan kayo. Pero kailan nyo ba ako inalagaan bilang magulang? Sa loob ng 5 taon 3 beses lang umuwi ang panganay, at ang pangalawa naman 2 beses lang. Tito, tingnan niyo po. Iyan ang sarili mong kadugo na pilit mong pinagtatanggol. Habang si Xiaolian naman sa loob ng 5 taon, 42 beses kaming dinalaw. Sandali, paano mangyayari iyon? Ganyan ba talaga sila kawalang utang na loob? Ha?
Lolo, makinig po muna kayo sa paliwanag namin. Masyado lang po kaming naging abala sa trabaho. Hindi ko na ikahihiya sa inyo. Nagdala ako ng 1,860,000 piso pagpunta ko rito sa lungsod. Sinadya kong magkunwaring mahirap at nagdahilan na hihiram ng 20,000 piso para lang subukan sila. Nakatira sila sa bahay na binayaran ko ng buo at namumuhay ng napakaginhawa. Pero noong hihiram na ako ng pera nagturuan pa sila at ayaw magbigay kahit 1 sentimo. Tay, huwag ninyo na pong sabihin iyan sa harap ng ibang tao. Nagmamakaawa na po kami sa inyo. Hindi ko naturuan ng maayos ang aking mga anak. Karapat-dapat lang akong magdusa. Pero ano ang ginawa ni Xiaolian? Nagtipid siya ng husto kahit mayroon lang siyang 50,000 piso. Pero walang pag-aalinlangan niya iyong ibinigay sa akin. Tay, huwag na po kayong magsalita. Ang perang iyon ay para talaga sa inyo bilang pagpapakita ng respeto ko. Pwede dalawa talaga kayong walang utang na loob. Mas masahol pa kayo sa inampon ninyong kapatid. Dahil sa pera itinatakwil ninyo pati sarili ninyong magulang. Deshawn. Ang tito mo ang naging ulyanin. Halos makagawa ako ng malaking pagkakamali. Ikaw na ang bahalang magpasya sa bagay na ito. Wala na akong mukhang ihaharap para makialam pa. Tito, hindi ninyo po kasalanan ito. Sila po ang nanlinlang sa inyo. Lolo, huwag po muna kayong umalis. Kailangan ninyo pong ipagtanggol ang pamilya Zhao. Hindi pa ba sapat ang kahihiyang ito? Dahil sa pera itinapon ninyo pati ang inyong konsensya. Sinira ninyo ng tuluyan ang dangal ng pamilya Zhao. Lolo, kumalma po muna kayo. Ginagawa lang naman namin ito para sa ikabubuti ng pamilya. Tumahimik ka. Kuya, tapos na tayo ngayon. Wala tayong nakuha kahit 1 sentimo. Huwag ka nang magsalita, umalis na tayo agad. Hindi na natin pwedeng manatili sa lugar na ito. Kung makaporma akala mo kung sino. Para lang sa mana wala nang hiya-hiya. Ha ha ha. Huwag ninyo kaming pag-usapan. Ano bang pakialam ninyo? Napakakahiya naman. Sanayong ito kahit 1 segundo. Hindi ko na kayang manatili pa. Huwag ka nang madaldal. Sumakay ka na agad sa kotse. Gusto mo pa bang mapansin ang lahat? Ha ha ha. Alis na tayo, umalis na tayo. Bumalik na tayo agad sa lungsod. Grabe na pahiya talaga tayo. Ha ha ha. Ang malas talaga na sayang na nga ang punta natin dito. Nadamay pa tayo sa gulo. Kasalanan lahat ito ng Xiaolian na iyan. Mapapaluwa ko rin sa kanya ang perang iyan balang araw. Sige na, mag-drive ka na. Pinagtatawanan na tayo ng mga tao sa labas. Ang bilis tumakbo parang kuneho. Napakawalang utang na loob nilang dalawa. Xiaolian, napakabait mo talagang at mapagmahal na anak. Tita, huwag niyo na po akong masyadong purihin. Tungkulin naman po talaga ng anak na alagaan ang mga magulang. Daig mo pa ang tunay na anak. Napakaswerte ng pamilya Zhao sa iyo. Hindi ko naman po habol ang pera. Basta malusog lang ang katawan ni nanay at tatay. Sapat na po iyon higit sa kahit ano. Ang pinakamaswerteng nangyari sa buhay ko ay, ang mapalaki ang isang mabuting anak na tulad mo. Nay! Kung hindi dahil sa inyo noon ni tatay na nag-ampon sa akin. At kung hindi niyo ako binigyan ng makakain. Baka matagal na akong wala sa mundong ito. Naku anak, simula nang mapabilang ka sa pamilya Zhao. Itinuring ka na naming tunay na anak. Tay, huwag po kayong mag-alala kayong lahat. Makakaasa po kayong sasamahan ko si Xiaolian para alagaan at mahalin kayo. Deshawn, kayong mag-asawa balang araw ay magpapakasasa na lang sa ginhawa. Xiaolian, Zuming, sumunod kayong dalawa sa akin. May sasabihin ako sa inyo. Opo tay, ano po ang gusto ninyong sabihin? Nagdesisyon na ako. Ibibigay ko ng direkta ang 1,800,000 kay Xiaolian para makabili ng bahay sa lungsod. Tay, hindi po talaga pwede yan. Ang perang inilaan nyo para sa inyong pagtanda ay hindi namin pwedeng tanggapin kahit kailan. Tama po tay, may mga kamay at paa naman po kami. Ang pambili ng bahay, dahan-dahan po naming pag-ipunan. Unti-unti naming paghihirapan. Doon sa lungsod, nangungupahan lang kayo sa lumang bahay na yan. Hanggang kailan kayo magtitiis niyan? Kahit na po, hindi naman po namin pwedeng kunin ang pera ninyo. Gagamitin ninyo pa po yan para sa pagtanda ninyong dalawa. Naku namang bata ka, may pensyon naman kami ng nanay mo. Ang perang ito ay talagang inilaan namin para sa iyo. Huwag ka nang makipagtalo kung itinuturing mo pa akong tatay. Sundin mo na lang ang lahat ng sasabihin ko. Tay, napakabuti ninyo po sa akin. Hindi ko na po alam kung paano ko kayo mapapasalamatan. Pamilya tayo, kaya huwag ka nang mahiya sa akin. Sige na, pumasok ka na sa loob at mag-impake ng ilang damit. Gilan, mag-ayos ka na rin ng mga gamit mo. Pupunta na tayo ngayon sa lungsod para tumingin ng bahay. Opo, pupunta na po ako ngayon. Kukuha lang po ako ng ilang pamalit na damit. Sandali lang po. Maraming salamat po, Tay, Nay. Ako si Zuming, nangangako po ako. Naaalagaan at mamahalin ko po si Xiaolian habang buhay. Ilset.
Ang bahay na nagkakahalaga ng 1,500,000, babayaran na ni tatay ng buo ngayon. Tay, hindi po talaga pwede yan. Paano po namin hahayaan kayo ang magbayad ng buo? Hindi po namin pwedeng tanggapin ang napakalaking halaga mula sa ipon ninyo para sa inyong pagtanda. Ang 1,800,000 ay inihanda ko talaga para sa inyo. Bakit pa kayo nahihiya sa akin? Tay, kung talagang para sa ikabubuti namin ito, hayaan ninyo po kaming magbayad ng loan. Anak naman, kung kaya namang bayaran ng buo, bakit kailangan ninyo pa pong magpahirap sa pagbabayad ng utang? Nay, tama po si Xiao Lian. Kailangan din po parenting magkaroon ng kaunting responsibilidad sa buhay. Sa pamamagitan lang ng sariling pagsisikap na magbayad ng utang, mas magiging makabuluhan at payapa ang buhay namin. Napakahusay, may paninindigan kayo. Ganyan nga ang totoong pagsisikap para sa pagbuo ng pamilya. Sige, sundin na lang natin ang gusto ng mga bata. Hindi na po natin babayaran ng buo. Magloloon na lang tayo. Sige po, lolo. Sige po, kalkulahin muna natin kung magkano ang magandang down payment. Salamat po, Papa, Mama, sa pagpayag ninyo. Magsisipag talaga kaming magtrabaho at mag-ipon simula ngayon. Para sa bahay na nagkakahalaga ng 1,500,000. Sa tingin ninyo po, 30% o 50% ang ibabayad nating down payment. Huwag mo nang kalkulahin ng ganyang kadetalye. Mag-down payment na agad tayo ng eksaktong 1,000,000 piso. Pa, napakalaki naman po ng 1,000,000 piso. Dapat po ay magtira kayo ng nanay para sa inyong dalawa. Sapat na po ang matitirang pera para gastusin namin. Ang natitirang 500,000 piso ay loan ninyo na lang. Salamat po, Pa. Ang 500,000 pisong loan ay kami na ang magbabayad. Siguradong walang magiging problema sa paghulog doon. Huwag na kayong tumanggi. Sige na, pumirma na kayo at tatak ang thumbprint ninyo para masiguro na ang bahay. Papa, Mama, sa susunod po ay sigurado. Papapuntahin ko kayo rito para magkasama tayong tumira. Pagbati po sa inyong dalawa, ang bahay na ito ay opisyal ng sa inyo. Napakaganda nito, Xiao Lian. Sa wakas, dito sa lungsod ay may sarili na tayong tahanan. Maayos na ang malaking usapin sa bahay. May natitira pa tayong pera na hindi pa naaayos. Tatang, hindi ba sa card mo ay mayroon pa doong daan-daang libong piso? Ipunin na lang muna natin iyon. Gusto ko sanang kumuha ng kaunting halaga doon para ilaan sa educational fund ni Xiaoyu. Malapit nang mag-elementarya si Xiaoyu. Ang perang ito ay para sa pag-aaral niya sa kolehiyo balang araw. Maayos na ang para kay Xiaoyu. Pero walang kasalanan ang mga bata. Pa, baka naman gusto ninyong gawan din sina Yuking at Haoran ng sarili nilang educational fund. Xiao Lian, hindi ka ba nagtatanim ng galit sa kanilang dalawa? Kahit na ganoon ka nalang inapi ng mga kuya mo. Iba po ang usaping iyon sa sitwasyon ngayon. Ang tatlong bata ay pare-parehong dugo at laman ng pamilyang Zhao. Kailangang pare-pareho ang turing sa kanila. Napakabait talaga ng puso ng uto-uto kong ana. Bakit ba naman napakatapat niya? Sige, sundin natin ang sinabi ni Xiao Lian. Hindi tayo dapat pumabor sa isa lang. Tama si Papa, 100,000 piso para sa bawat bata, para magamit nila kapag nasa tamang edad na sila. Tatawagan ko na ang panganay ngayon din. Para ipaalam sa kanila ang tungkol dito. Kapapalayas lang natin sa kanila. Sasagutin kaya nila ang tawag natin ngayon. Bless you. Sumagot man sila o hindi. Ito ang ating paraan bilang pagpapakita ng pagmamahal bilang lolo at lola. Tumatawag ang matanda. Bakit naman kaya siya tumatawag ngayon? Para pagtawanan ba tayo? Siguradong magmamayabang lang yan pagkatapos makabili ng bahay. Huwag mong sagutin at ibaba mo ang tawag. Hello, na ibigay na ang lahat ng pera kay Xiao Lian. Bakit pa po kayo tumatawag? Nakabili na ba kayo ng bahay? Nag-ipon ako para kina Yuking at Haoran. Nagtabi ako ng tig 100,000 piso para sa kanilang pag-aaral. Ano? Nagawa niyo pa talagang mag-ipon para kay Yuking. Nagtabi pa kayo ng 100,000 piso. Para sa mga bata yan. Gagamitin nila sa pag-aaral kapag lumaki na sila. Huwag mong tatangkain na galawin kahit isang 5. Kuya, katatawag lang ni Papa sa akin. Sabi niya nag-ipon daw siya ng 100,000 piso para kay Haoran. Kakasagot ko lang ng tawag niya. Nagtabi rin siya ng 100,000 piso para kay Yuking. Paano namang nangyari yun? Pagkatapos ng matinding away natin, gusto pa rin niyang magbigay ng pera. Si Xiao Lian ang nagmungkahi. Dapat pare-pareho ang trato sa tatlong bata. Mas masahol pa tayo sa ibang tao. Ginawa na natin ang lahat ng panlilinlang para lang sa pera. Pero sa huli ang mga apo pa rin pala ang iniisip ni Papa. Ano ba talaga ang mga pinaggagawa natin sa loob ng napakaraming taon? Anong katarantaduhan ba ang mga ginawa natin? Noong lumabas na iyong 100,000 pondo para sa edukasyon, sumasama talaga ang loob ko. Pag gumawa ako ng talumpati tungkol sa mga tradisyonal na aral, babasahin ko lang sa inyo. Sige, basahin mo na. Hinaan mo lang ang boses mo. Huwag mong maingayan ang mga matatanda.
Sabi ng mga sinaunang tao, may utang na loob ang mga tupa kaya lumuluhod sila kapag sumususo. At sinusubuan naman ng mga uwak ang kanilang magulang bilang ganti sa pag-aaruga. Bakit kaya ang batang ito ngayon ay? Bakit iyan pa ang napili niyang paksa? Sa lahat ng kabutihan ang paggalang sa magulang ang pinakamahalaga. Ang pag-aalaga at pagrespeto sa mga magulang ay ang pinakapangunahing tungkulin ng isang anak. Kahit iyon ay hindi man lang natin nagawa. Sabi nga sa lumang kasabihan, nais mang tumahimik ng puno ngunit hindi humihinto ang hangin. Nais mang mag-alaga ng anak ngunit wala na ang mga magulang. Nais mang mag-alaga ng anak ngunit wala na ang mga magulang. Talagang napakabulag natin. Patiyong, bakit po kayo umiiyak? Hindi po ba maganda ang pagkakabasa ko? Maganda ang pagkakabasa mo. Dahil sa pagbabasa mo ang maitim na puso ng iyong tiyong ay, nagising mo na sa wakas. Pabalak po namin ni Zooming na gamitin ang aming naipon para magbukas ng isang simpleng kainan. Magandang ideya iyan, may 100,000 piso sa card na ito. Gamitin ninyo itong puhunan. Maraming salamat po sa kabutihan ninyo. Pero hindi po talaga namin pwedeng tanggapin ang perang ito. Bakit naman hindi pwede? Maraming gastusin kapag nagbukas ng tindahan. May sarili naman po kaming naipon. Dapat ninyong itabi ang perang para sa inyong pagtanda. Baka kapos pa kayong mag-asawa. Huwag ninyong suluhin ang lahat ng problema. Mahuwag po kayong mag-alala. May mga kamay at paa naman kami. Kaya po namin itong gawa ng paraan sa sarili naming sikap. Tama, ang perang pinaghirapan ng marangal. Masarap gastusin dahil panatag ang loob. Bilib ako sa determinasyon ninyo. Ganyan talaga ang maayos na pamumuhay. Mahirap na trabaho ang pagbubukas ng kainan. Kaya dapat maging handa kayong dalawa na magtiis sa hirap. Tignan niyo po. Tiyak na gagamit kami ng mga totoong sangkap para maging sikat ang luto namin. Tara na po, Nay at Tay. Ngayong araw dadalhin namin kayo para tignan ang napili naming pwesto. Boss, napakaganda po ng lokasyon na ito. Kaya lang medyo lumampas sa budget ang upa. Madaling paupahan ang pwesto ko na ito. Ano ba ang balak ninyong negosyo? Balak po parenting magtinda ng mga lutong bahay. Maliit lang ang tubo pero mabilis ang benta para makapagsilbi sa mga kapitbahay. Sa mga kalyo pa lang sa kamay ninyo, alam ko nang masisipag kayong tao. Magkano ba ang kaya ninyong ilabas na puhunan sa ngayon? Nakaipon kami ng 80,000 mula sa tulong at ipon. Yung natitira kailangan pa naming itabi para pambili ng gamit sa kusina at paninda. Bawasan ko ng 20,000 ang upa ninyo. Bilang suporta ko na rin sa inyong bagong negosyo. Maraming salamat po talaga, boss. Napakalaking tulong po nito sa amin. Huwag kayong magpasalamat sa akin. Sa panahon ngayon bihira na ang masisipag at seryosong kabataan. Huwag po kayong mag-alala, boss. Hindi po kami mandadaya. Tiyak na pagbubutihin naming patakbuhin ang tindahan. Pagkatapos pumirma ng kontrata ngayong araw, bukas na bukas ay maglilinis na kami ng mabuti. Sige, abangan ko na lang na matikman ang pinagmamalaking luto ninyong mag-asawa. Boss, itong mga pinakamagandang parte ng sariwang karne. Kukunin ko ng lahat, pakisuyo na hiwain at ilagay sa supot. Ayos na ang frozen meat kapag nagtayo ng kainan. Mababa ang gastos kaya mas malaki ang kikitain mo ng kalahati. Hindi pwede iyon. Pagkain ang isusubo ng mga tao. Hindi natin pwedeng lokohin ang mga tao labag sa ating konsensya. Aling, itong mga medyo naninilaw na dahon. Tinanggal ko na po lahat para sa inyo. Masyado ka namang mapili, iha. Kapag tinadtad at niluto mo naman iyon, sino bang makakahalata niyan? Aling, ang pagtitinda ng pagkain ay tungkol sa konsensya. Kung hindi ko kakainin, hindi ko ipapakain sa iba. Xiao Lian, lahat ng mga sangkap natin ngayon ay talagang dekalidad. Malaki-laki rin ang nagastos natin. Ayos lang kahit medyo mahal. Basta masarap ang lasa. Siguradong tatangkilikin tayo ng mga kapitbahay. Nga, hindi baling maliit ang kita. Basta masarap ang lasa, siguradong babalik ang mga customer. Malapit na ang oras ng kainan, buksan mo na ang exhaust fan. Maghanda na tayo para sa mga customer. Sige po, unang araw ng pagbubukas natin ngayon. Dapat ipakita natin ang tunay nating galing sa pagluluto. Isa lang na ang mga sangkap, ang magandang buhay ng pamilya natin, ay malapit nang maging masagana. Heto na ang masarap na braised pork. Mga kapitbahay, tikman nyo na habang mainit pa. Boss, napakabango po ng karne ninyo. Sa unang kagat pa lang, alam mo ng sariwang karne ito. Mahusay po kayong pumili, kuya. Hindi po kami gagamit ng frozen meat para mandaya sa tindahan namin. Nako, bihira na sa mga kainan gayon ang nagbibigay ng ganyang kalaking serving po. Aling, kung kulang pa po ay marami pang kanin sa kaldero. Walang dagdag na bayad kahit gaano karami ang makain ninyo. Napakasarap naman, mas masarap pa ito kaysa sa mga pagkain sa malalaking hotel. Lolo, ang kabuang halaga po ay 45 piso. Heto po ang 5 pisong sukli ninyo. Napakabait at tapat ng may-ari. Bukas ay isasama ko ang ilan sa aking mga matatandang kaibigan para kumain dito. Salamat po sa pagtangkilik, tatay. Ingat po kayo sa pag-uwi. Ipagrereserba ko po kayo ng upuan bukas.
Hindi ko talaga akalain na sa unang araw pa lang, ganito nakalakas ang benta natin. Kahit mapagod pa ako ng husto sulit pa rin. Salamat sa pagod ninyo, nakikita naman ng mga tao ang totoo. Katapatan talaga ang pinakamabisang paraan sa lahat. Dahil dyan sa sinabi mo, magluluto pa ako ng 2 espesyal na ulam para ihanda sa susunod na dagsa ng mga customer. Gilan, tingnan mo, napakalakas ng negosyo ng mag-asawang ito. Basta't handa silang magsumikap at lumakad sa tamang landas. Tiyak na magiging mas masagana at masaya ang buhay nila. Ang pagiging tapat at marangal ay mas mabuti kaysa sa anumang panlalamang. Talagang kahanga-hanga si Xia Olian. Napakarap talaga ng pagkain sa kainang ito, at napakabait pa at tapat ng mag-asawang may-ari. Sinabi mo pa, sa panahon ngayon ang mga tapat na negosyong tulad nito, ay dapat talagang suportahan ng husto. Narinig mo ba iyan ang magandang komento at papuri ng mga tao na hindi nababayaran ng kahit magkano? Halika na tay, pumasok tayo sa loob para tulungan silang maghugas ng mga plato at maghimay ng mga gulay. Huwag na tayong manggulo doon, laban na iyan ng mga kabataan. Uwi na tayo. Sa bagay ngayong nakita kong maayos ang lagay nila. Panatag na talaga ang loob ko. Pama, bakit kayo nakatayo rito sa labas at hindi pumapasok? Anak, galingan mo. Ipinagmamalaki ka ni Papa. Huwag kayong mag-alala pa, tiyak na gagawin kong masagana at masaya ang buhay namin. Ilagay mo ang bigas na ito sa ilalim, para siguradong hindi ito mabasa o maumiduhan mula sa sahig. Kuya, bilisan mo, umalis na tayo. Hay naku, paano kung makasalubong natin si Papa? Wala na akong mukhang maihaharap sa kanya. Mga kuya, hindi pa naman sumisikat ang araw. Anong ginagawa niyo rito? Iiwan lang namin ito tapos aalis na rin kami. Para hindi kami makasagabal sa paghahanda mo ng mga lulutuin. Nandito na rin naman kayo, para naman kayong magnanakaw kung kumilos. Pasok muna kayo sa loob at uminom ng mainit na tubig. Wala kaming mukhang maihaharap para uminom niyan. Pa, yung mga kasalanang nagawa namin. Alam naman namin sa sarili namin. Nabulag lang talaga kami sa kasakiman noon. Itong mga dala namin, pambawi ko na lang sa inyo. Bilisan natin, umalis na tayo. Sa hitsura nating ito ngayon, hindi man lang tayo karapat-dapat na tumayo rito. Pa. Nakukuba na rin ang likod ni Kuya. Masakit tingnan, parang sumasakit ang puso ko. Ang nabaling buto kapag idinugtong muli, saka pa lang ito tutuwid muli. Tingnan natin kung hanggang kailan nila kayang tiisin ito. Aba, galing pa naman ito sa palengke. Pinakamagandang klase ng sariwang karning baboy. Talagang gumastos ng malaki si Kuya. Tanggapin mo na itong mga dala nila. Zhao Jiangwo, ang lakas na ng loob mo Nagtatabi ka pa ng sarili mong pera nang hindi ko alam. Para lang magregalo sa ibang tao. Araw-araw kang nagpapakakuripot na parang pulubi. Yun pala ibinabayad mo lang ang pera. Sa utang ng matandang yan. Pera ko naman ang ginagastos ko, pinaghirapan ko ito. Nakikinig lang ako sa konsensya ko. Subukan mo pang magsalita ng masama kay Xia Olian, tingnan lang natin. Sino ba ang sinisigawan mo dyan? Kung wala ang tulong ng pamilya ko, magkakaganyan ka ba kaginhawa ngayon? Nililinaw ko na sa iyo ngayon pa lang. Subukan lang ng kahit sino na pakialaman ang pera ni Papa para sa pagtanda niya. Mabuti pang tapusin na natin ang pagsasama natin ngayon pa lang. Zhao Jianjun, matapos mo kaming pakinabangan, iiwan mo na lang kami sa ere. Para lang sa kapatid mong hindi mo naman kadugo. Pati ang sarili mong pamilya ay pinababayaan mo na. Hindi ko hahayaang si Yuking ay kutyain at pag-usapan ng ibang tao sa labas. At sabihing mayroon siyang mukhang pera at walang pusong gago na ama. Huwag lang kayong basta tumayo dyan. Bakit ang sarili kong kapatid ni hindi man lang tumawag kahit isang beses? Tinawagan mo ba siya? Tinawagan ko pero ang sabi nila, wala ka raw kwentang kamag-anak. Masama raw ang reputasyon mo at natatakot silang mamalasin din sila dahil sa iyo. At baka madamay pa ang pamangkin mo. Kalokohan, noong nag-uwi pa ako ng napakaraming regalo para sa pamilya ko. Bakit hindi niya sinabing mamalasin siya noon? Ngayong nakikita mo na ang katotohanan, sa tingin ng mabait mong kapatid, para ka lang isang sirang aten na tagabigay ng pera. Bakit naging ganito ang lahat? Sa dami ng mga panlalamang at pagbibilang ko, bakit sa huli ay ang sarili ko pa, ang naiwang nag-iisa at walang kasama? Dapat ay may konsensya pa rin ang tao sa buhay na ito. Bukas ay pistang mid-autumn. Kung pera pa rin ang unahin mo, maghiwalay na lang tayo. Kanina lang pinag-uusapan tayo ng mga nurse sa likod natin. At ang sabi nila ay wala raw tayong kwentang anak na nagpabaya sa magulang. Mayfeng, buong buhay nating pinilit na maging mas nakatataas sa iba. Pero sa huli wala man lang mag-abot sa atin ng kahit isang basong tubig. Ito ang huling salita ko sa inyo. Bukas ay uwi kami para makita sina mama at papa. Bahala na kayo kung sasama kayo o hindi. Bayad na ang bayarin sa ospital. Pupunta muna kami para bumili ng mooncake para kay lolo. Ikaw na ang bahalang mag-asikaso ng paglabas sa ospital. Jiangwo, huwag kang umalis. Sasama ako sa'yo pabalik. Kakapalan ko na ang mukha ko para humingi ng tawad kay tatay. Sasama rin ako.
Kuya, ang pintuan nila ngayon. Kinakabahan ako kapag nakikita ko. Sa tingin mo ba papayagan tayo ni tatay na tumapak sa bakuran na to? Okasyon pa naman ngayon. Kapag pinalayas tayo sa harap ng maraming tao, wala na talaga tayong mukhang maihaharap sa kanila. Iwan na lang kaya natin sa tapat ng pinto. Kahit na si tatay mismo ngayon, ang magpalayas sa akin gamit ang walis, kakapit pa rin ako ng mahigpit sa pintuan at magtitiis doon. Mga kuya, okasyon pa naman ngayon, bakit kayo nakatayo riyan sa labas sa tindi ng hangin? Nabalitaan ko kasing busy ka sa tindahan mo. Sabi ng ate mo bumili raw kami ng 2 kahon ng mooncake para bisitahin si tatay. Ano pang hinihintay nyo riyan? Saktong may niluluto akong ribs doon. Pasok muna kayo at maghugas ng kamay. Kakain na tayo. Palagi kang pinag-iinitan ni Ate Xia Olian noon. Talaga bang hindi mo man lang siya tatanungin tungkol doon? Sinabi ko naman sa inyong pamilya tayo. Wala namang dahilan para palayasin ang sarili kong kuya. At ate na umuwi rito sa atin. Tuloy na kayo sa loob. Ang mukha ni Ate Xia Olian ngayon ay talagang napahiya ng husto. Maling-mali talaga ako noon. Huwag ka nang umiyak dyan sa may pintuan. Si tatay nga sa loob ay kanina pa. Sumisilip-silip sa labas kaya bilisan nyo na. Kahit na ngayong gabi pa ay, kakapalan ko na ng husto ang mukha ko. Basta't makasama lang ako sa hapag ngayong gabi. Sige, umuwi na tayo. Tatay, para sa'yo tong tagay na to. Nabulag sa pera ang anak nyo noon, at nawalan na ng konsensya. Pa kaming 2 magkapatid mula ngayon, ang mag-aaruga sa inyo sa pagtanda ninyo. Yung perang yun kami ni kuya, hindi na po namin kukunin kahit 1 singko. Kasalanan po namin ang lahat. Babawi po kami sa inyo sa gawa mula ngayon. Matabil man ang dila ni Ate Lian dati. Itong tiyan ng isda ang pinakamalambot. Kumain ka pa ng marami. Naihumigop po muna kayo ng sabaw habang mainit pa. Mula ngayon kaming 2 maghipag ay talagang mag-aalaga at rerespeto sa inyo. Ate, huwag ka nang mahiya. Kalimutan na natin ang mga pagkakamali sa nakaraan. 5 taon ko ring itinanim sa isip ko ang atraso ninyo. Ngayong Mid-Autumn Festival, dahil kumpleto na tayong lahat, panahon na para tapusin ang lahat ng ito. Sunugin na natin ang lahat ng sama ng loob sa nakaraan. Simula sa araw na ito, malinis na ang pamilya Zhao natin, at magsisimula tayo muli. Salamat po sa pagpapatawad ninyo pa. Hindi na po ako gagawa ng kalokohan muli. Magsasama na kami ng maayos ni Jiangwo. Sige na. Punasan niyo na ang mga luha niyo. Espesyal na araw ngayon kaya mag-usap tayo ng mga masasayang bagay. Baka pagtawanan lang tayo ng iba. Dapat talaga ay magkakasama at buo ang pamilya. Itaas nating lahat ang ating mga baso para sa ating muling pagsasama. Tagay. Sana ay maging mas masagana pa ang ating buhay. Kapag nagkakaisa ang pamilya ay unlad ang lahat.